Hello guys, magandang araw ulit sa inyo. So, ito na naman tayo. Continuation ng sewage treatment plant. Yan, gusto kong i-share sa inyo ito. Paano ba gumagana ito, no? Ayan. Vacuum itong linyada na to hanggang dito. Yan. Kapag once na pinisil natin ito, o pinush natin ito, yan, ay masusuplayan ng vacuum o magbabukas ng balbula na ito, parang pinaka-valve kasi ito, masusuplayan niya itong kabila, ito sa kabila. At kapag may vacuum yan dito, pupunta dito para i-vacuum niya itong spring dito. Meron din sa kabila sa water valve, vacuum niya yung spring yan, yan, para yung magnet sa loob bababa, i-magnet naman niya yung yung balbula doon dito para makadaloy ang tubig. Ayan. Ayan, sa diretsyo na sa valve. So, ayan guys, ito yung loob ng water valve na once na na-compress yung spring, bababa yung magnet, imamagnet naman niya yung balbula para dumalo yung tubig papunta sa bowl. Magtaka kayo minsan guys, yung bowl ninyo puno ng tubig o di kaya halos walang tubig. So, ang problema yan guys ay yung butas na yan. Yan. The more na malaki yung butas niyan, ay kukunti ang tubig. At kung kukunti naman ng butas niyan, ay halos mapupuno naman ang kanyang bowl. At ito naman yung sinasabi ko na loob ng discharge valve na may spring sa loob. Ayan. Yan o. Diyan pumapasok yung vacuum. I-vacuum niya yung spring no, para makompress. Once na makompress yung spring, ay makakawala sa pagkakaipit itong rubber. Dahilan para magbukas siya at makakapasok yung vacuum dyan, higupin niya yung ating dumi sa bowl. So, yan. Ito naman guys, yung mga tinatawag na float switch. Ganyan ang itsura. Ang ilalim ay nagsisilbing pang stop ng discharge pump o yung bomba. At itong nasa taas naman, ito yung pang start ng discharge pump o yung bomba. Ayan. At itong pinakataas naman guys ay nagbibigay ng signal o alarma na nag-indicate na yung level ng tubig natin ay mataas na. Maaring nag-airbound yung bomba o di kaya nag-stuck up yung float switch natin kaya hindi umandar yung bomba. So ayan guys, share lang. Paalam, bye bye.